Dilima, naninilikado dito. Nako po mga kababayan, mako-contempt. Nako, iko-contempt ng Korte Suprema. Bakit kaya? Nako po, balik kulungan na naman ba si Dilima? Ano ang ginawa ni Dilima? Nako, panoorin po natin ang breaking news na ito. Dilima pwede i-contempt sa pambabastos sa Korte Suprema. Nako po, pasabog po ni Attorney Luna, isa pong batikang abogado na sikat po ito mga kababayan. Bakit kaya mako-contempt na naman si Dilima? Ayan o, pwedeng i-contempt. Binastos daw ang Korte Suprema. Panoorin natin mga kababayan, ano ang paliwanag ng abogadong ito? Bakit ibabalik sa kulungan si Dilima? Ayun o, pwedeng maibalik dahil syempre i-contempt eh. Delikado ito. Naku po mga kababayan ko, ano ba ang nagawa ni Dilima? Panoorin po natin ang pasabog na ito. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for... Ayan mga kababayan. Kaya pala pwedeng i-contempt si Dilima dahil tinawag na Dilima na korte o Sarah's Court, itong Korte Suprema. So sabi ni Atty. Luna, mariing isang statement ito na walang paggalang. Kaya dito, pwedeng i-contempt dahil bastos ito. Alaka, ituloy pa natin mga kababayan. Naninilikado pala si Dilima dito. Ito po. Saying that. Kasi very irresponsible. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. Dito. Ayan mga kababayan ko. Intro pa lang, mainit na ang diskurso. Matindi pala ito. Dahil nga po, na-inbir na si De Lima. Dahil nga po, inilapit ni Vice President Sara Duterte ang impeachment na ito na pinaggagawa ng Kongreso. Ang kangaroo court na ito mga kababayan, na tila pinupolitika, na wala namang basis, wala namang sapat na ebidensya para syempre yung ginagawa nila, di ba? Sara impeachment, kahit may crisis, mas mahalaga ang impeachment daw kaysa sa crisis.
Hindi daw apektado ng impeachment ang crisis na ito. Ayon kay Representative Kong Chua ng Manila. Mas mahalaga daw ang impeachment dahil pananagutan daw ito. Paglustay daw ng pera ng bayan, kailangan daw may managot kahit na may krisis. Ano daw ang mas importante? Ito daw pananagutan. Dahil namimili daw ang taong bayan na sasalain daw para yung mga tatakbo sa 2028 na Pangulo ay malinis. Hala ka, Kong Chua. Malinis ka. Di ba, binabanatan ka ni Mayor Isko sa mga project mo na barangay hall na 20 million, maliit na barangay hall. Ilang barangay hall ang pinatibag ni Mayor Isko sa Manila? Di ba, hawak mo yan? Yan ang sinasabi ng taong bayan. Nagmamalinis ka. Pero itong mga mali-malitang pera na ito, natiyak na kinasasangkutan yung mga congressman. Kung abante, pasabog yan ng mga 18 Marines eh. O tignan nyo, nagmamalinis. Santong kabayo, santong kambing. Naku po, ituloy pa natin. Ito po ang pasabog ni Attorney Manuelito Luna, former PACC Commissioner. Alaka, ang galing pala nito. De Lima nanginginig dito. Grabe. Ito naman po sa posibilidad. Marami din kasi akong nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition. Kasi kulang talaga, alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dinibol-dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara D. Duterte. Yun ang intention dyan politika. Pamumulitika na Hindi na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. O kita nyo mga kababayan, binastos ng congressman itong House of itong impeachment process. Gusto nilang durugin si Sara Duterte kaso hindi nila kaya. Nakita nyo po yung latest na survey. Sara Duterte nananatiling number 1, numero 1 sa puso ng bayan. Sila Manang Lenny, durog, pinulot sa kangkungan. Raffy Tulfo na magaling lang sa asawa or magaling lang sa usapang mag-asawa. Mga away magjojowa, away ng mga magkakakabit na pamilya. Di ba yung mga Tulfo magagaling yan sa nangingialam sa away mag-asawa? Yung nag-away si kumare, si kumpare, dahil sa babae. Di ba magagaling yung mga Tulfo? Pakialamero sa buhay ng may buhay. Magaling daw sila sa public service. Kaya nga sila nanalo bilang senador Yung dalawang Tulfo ngayon, tahimik. Mga tahimik sa flood control. Tahimik sa national issue ng pangungurakot. Kasi nga mga kababayan, si Erwin Tulfo, hindi interesado sa pag-iimbestiga ng flood control, lalong-lalo na yung maleta kasi nga nakatanggap daw di umano ng maleta. Hoy Erwin Tulfo, huwag kang magtago. Kung wala kang kasalanan, paimbestigahan mo. Patunayan mo na yung mga 18 Marines ay nagsisinungaling. Patunayan mong chismis lang ito.
Patunayan mo, linisin mo ang pangalan mo kayo ni Tito Soto na ayon sa 18 na Marines sa mga salaysay nila sa kanilang sinumpaang affidavit na kayong dalawa ay isa sa nakinabang sa sangkaterbang maleta na bilyones ang laman. Patunayan nyo na mali ang 18 Marines. Mag-imbestiga kayo. Sabihan nyo si Ping Lacson na mag-imbestiga. Tignan nyo ngayon, kinansela niya ang pag-iimbestiga ng flood control. Hoy, Pinky, hindi kami makakalimutin. Nasaan ang flood control? Kaya ka nabakbakan ni Marcoleta eh. Isa ka rin eh. Isa ka rin kasapakat. Sabi ng taong bayan, bakit ayaw mong mag-imbestiga? Kasi kasapakat ka. Ayan, galit na galit ang taong bayan dito mga kababayan kay Pinky Lacson. Yari. Kaya nga ito inakyat kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? They are in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara Z. Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual kung meron siyang nakikita? Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, abay pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na parabang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaksyon. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima na yung Supreme Court daw ay Sara's Court. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. O, kita nyo mga kababayan, hindi nila ginagalang ang Korte Suprema. Kasi ang Korte Suprema, the final arbiter of the land. Galit na galit sila dahil si Sara Duterte ay nagpasaklolo ito. Ano sa tingin nyo kay Inday Sara? Anga-anga? Walang alam sa batas? Kaya nga nagpasaklolo itong si Inday Sara kasi binabastos nyo ang Korte Suprema. Feeling nyo magagaling kayo. Mga abogado pa naman kayo. Binabaluktot nyo ang katwiran at paninindigan ng isang batas. Diba mga kababayan? Sabi ni De Lima, mga kababayan, itong Korte Suprema, Sara's Court ito, ginagawang takbuhan ni Sara Duterte. Ayan sabi, De Lima na imbierna. Galit na galit sa pagdulog ni BP Sara sa Korte Suprema. Akala siguro nila ang Supreme Court ay isang Sara's Court na pwede nilang gawin takbuhan para sa pagtakpan ng kaduwagan at pagtakas sa pananagutan. O, kita nyo. Akala daw ni Sara Duterte ang Supreme Court ay Sara's Court na pwedeng takbuhan kahit anong oras para iwasan pagtakpan
ang pananagutan. Ayan o. Isang kaduwagan. Ayaw humarap ni Sara. Takbuhan lagi ang Korte Suprema. Ginagawang panangga. Ginagawang balute. Kasi nga kayo, Your Honor, De Lima, kayo ay wala sa katwiran. Matagal na po yan. Sinabi na nga ng Korte Suprema, ito ay bawal. Labag ito sa batas. Kayo naman dyan sa Korte, sa mga congressman, galing-galingan pa kayo. Ganito. Yan, pinapaiyak tuloy kayo ng Korte Suprema. 'Di ba? Si Ping Lacson, mga kababayan, ayaw nang mag-imbestiga. Nako po, anong sabi ni Ping Lacson? Tignan nyo po, mga kababayan, ha. Si Ping Lacson, ito, tignan nyo, ha. Ang galing ni Ping Lacson. Breaking news! Lacson kinansela ang investigasyon ng flood control. Iskandal. Bakit? Ayan, no. Manila, Philippines, ipinagpaliban ng Senate Blue Ribbon Committee ang nakatakdang pagdinig nito kaugnay ng umanong anomalya sa mga proyektong flood control na orihinal na itinakda sa Martes. Kinansela. April 14 ayon kay Senator Pampi Lacson. Kinansela. Bakit? Ba't mo kinansela? Isa ka rin kasapakat? Ilang maleta ang natanggap mo? Yan ang sabi ni Berberto Mauricio ng Nagkarlan, Laguna. Diba? Mga Hestas Barabas sa mga ito, hala ka, kasapakat talaga. Sabi ni Juan Pablo, hala ka. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as the Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Z. Duterte. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, Kopi ko Blanca, di lang cream. Ayan, mga kababayan, napakaliwanag po. At talagang madaling intindihin ang paliwanag ni Atty. Luna. Letra by letra. Madaling isalin sa wikang Pilipino, mga kababayan ko. Diba? Kasi nga, itong mga, ewan ko ba, bakit ganito ang panahon ngayon? Tila ba parang legal na ang pagnanakaw, no? Samantalang yung iba, nagnakaw lang ng isang latang sardinas, kulong agad. Nakahubad lang sa kalsada, kulong agad. Pero yung mga nakabarong na mga magnanakaw na mga kawatan, ayan, nagbabakasyon, naka-aircon. Hindi ramdam ang pagtaas ng gasolina, 170. Magkano na ba ngayon? 145? 139? Nung nakaraan, 139 na. Chill-chill lang daw. The price is chill. Kayo, bilyonaryo kayo. Kahit pa hanggang 500 yan, kayang-kaya nyo. Paano naman kami? Mga Hestas, Barabas. Kita nyo? justice. Opo, at ang tanong din ng ating mga kababayan, may mas malaki pang perang involved sa ibang mga issue, like kagaya po doon sa maleta, ang dami na pong mga nilalabas din
na mga videos at mga larawan ni Attorney Levito Baligod kaugnay nga po dito sa alegasyon ng mga dating sundalo na naging aide daw po ni dating Congressman Zaldico. Meron ding mga posting sa social media itong si dating Congressman Mike Defensor kaugnay doon sa mga kini-question din ng COA kung pagbabatayan yung kanilang rason kung bakit nila inimbisigan ang pangalawang pangulo. Di hamak na may mas marami pa palang mga ahensya ng gobyerno, mas malaking involved na pera, pero nakatutok sila dito po sa impeachment, attorney. Well, yan po ang obserbasyon ng ilan na nagkakaroon ng parang diversion. Inililihis ang issue ng pananagutan dito sa maletang kickbacks na umabot sa 805 billion at ginagamit bilang punching bag ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Tumigil na ho kayo dyan sa House Committee on Justice. Huwag niyong gawin yan kasi alam ng Pilipino ang inyong motibo at inyong intention dito. Hindi po mabubura sa isip ng sambayan ng Pilipino ang mali-malitang skandalo na nasangkot ang ilang miyembro ng House of Representatives at ibang mga opisyales, including President Marcos Jr. Ayan mga kababayan ko, ayun nga yung kumakalat po na video kay Attorney Baligod. Pakita lang natin saglit mga kababayan ko ha, ito po. Para malaman nyo, meron talagang maleta. Ito po mga kababayan ha, pakita natin. Baligod. Meron pong kumakalat po na video na shinare po ni Attorney Baligod. Ito po mga kababayan ko, ito ha, pakita ko sa inyo ha. Saglit na lang po ito. Ito para po maganda yung balita natin. FB Attorney Baligod. Para malaman nyo na hindi ito chismis ha. Merong video na shinare po ni Attorney Baligod na talagang yung maleta, ayan o mga kababayan ko. Napakalinaw, may mga proof na mga kababayan na talagang nagkakaabutan, nagde-deliver ng maleta. Ito. Ayan mga kababayan, yan po yung mga maleta. Oh, kita nyo. Yan po ang maleta na dinideliver ng 18 Marines. O, sasabihin nyo, fake AI na naman. O, mga kababayan. O, ito po. Mga VIP na maleta ay sinusundo ng mga bulletproof na SUVs. O, ayan. Diba? Yan po ang mga maleta. For transparency, for a better democracy, ano masasabi nyo? Kaya gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte para tuloy-tuloy ang kanilang piyesta. Tuloy-tuloy ang kanilang mga ginagawang kahayupan sa taong bayan para gatasan tayong mga mahihirap. 'Di ba? Ayan, dinadivert nila at lahat, papalabasin nila. Si BBM may sakit, kung saan-saan pa, nasa ospital, hindi nila pinapakita. Kung ano-anong mga pinapalabas sila, diversionary tactics para kalimutan ng flood control. Yung mga lumalabas kay BBM, mga fake news yun mga kababayan, huwag kayong maniniwala. Isa po itong sistematiko na pagda-divert sa totoong issue sa flood control. Ayan, nawawala ang flood control. Kung ano-ano mga pinapasabog nila, yung krisis sa gasolina nawawala dahil dito sa mga issue na ito. Kaya mga kababayan, for transparency, for a better democracy, ito po si The Wonders Philippines. Huwag tayong makakalimot. Ituloy ang investigasyon ng flood control. Hindi lagi impeachment ang nasa utak ng mga congressman na ito. Okay po? Salamat sa inyong lahat. Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po mga kababayan.